Kaya nga ho, di ba sabi ni Pebbles Talaquera, kasama daw sa plano ng mga ito yung pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito, at nagre-rating siya. Sinusukat ko kasi kaya ayokong i-pass forward. Sinusukat ko yung haba nung pasakalye at yung haba nung walang kwenta doon sa press conference niya at kung gaano kahaba yung may kwenta, no? Kaya hindi ko pinapass forward. Tapos tinatanong ko siya, bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin. Yun yung isa sa mga activities na ginagawa namin ng anak ko, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila. Ang tanong ho, para saan ho itong na to, press conference? Para kwentuhan lang nung buhay ng dating ng Vice Presidente? Magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako, nagiging cheerleader ako kapag meron siyang mga laro. And then yung pangatlo, mahilig magluto o mag-baking. So nagluluto yun. Parang ginawa tayong pastime ng Vice Presidente. No? Sa kabila ho ng pagkarami-rami ng mga issue, sa kabila ho ng pagkarami-rami ng mga dapat talakayan sa politika, para tayong ginawang pastime ng Vice Presidente dito ha. Kinwentuhan tayo ng buhay niya. Ng banana bread. Pangalan niya. Kaya kanina pandesal, ngayon banana bread na ho mga bossing. Oh, sabi ni Ma'am Brenda Barton, Boss Mark, it's boring. Wala po tayong magagawa eh. Balik na lang po kayo mamaya, Ma'am Brenda Barton, pagka yung medyo na. Pero kalagitnaan nito, mabibigat na ho yung mga sinabi. Medyo galit na ho ang sinasabi ng Vice Presidente. Sinusukat ko lang ho kung gaano kahaba yung nonsense at kung gaano kahaba yung may sense, no? Si Stonefish, nagluluto ng banana bread. Tapos, nagluluto din yun ng ulam niya. Banana bread, ulam? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Banana bread, ulam? Dot Pintura, shout out. So, yun yung sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala Good yun. sa kung ano yung gusto ko. Tama yun. Para talagang kumbaga ma-explore ng bata kung ano yung gusto niya. Thank you, VP Inday. Thank you, Ms. Natalie Tomada. Ay, Mr. Nie, yes. From Xinhua News Agency. May mga foreign media and Philippine media here. Thank you. Pero may mga foreign media pa, no? Nag-imbita pa ng mga foreign media, tsaka, yung mga local media. No, tapos, madami tayong makukuha sa Vice Presidente. Tapos, yung tungkol pala sa pandesal at banana bread lang yung makukuha nila. Thank you. Hello. Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. China. Ito. From China daw. Ay, nako. Mukhang masaya ang batiin mo sa sa Chinese na lengguwahe, Vice. Marunong yan mag-Chinese. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. They don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now, China have pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and experience also lessons. So, what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future?
na baka ang pag-uusapan dito West Philippine Sea. Hindi ko maintindihan yung pagkaka-English ng Chinese eh. What do you think of the future will be? Thank you. Philippines. Translator daw, translator. Yes, for the Poverty, Philippines, hunger. yes. Oh, well, I see, sir, no, that in the People's Republic of China, there is really a plan on how to uplift the citizens from poverty, and that is very important. That they Kaya yung mga, Madam BP, yung mga yung mga citizen ng China nagagalit na kay Xi Jinping, no? Lalo na ho, nag-umpisa ho yan, mga boss chipamo, sir, nung ginantihan nila ng taripa ang Estados Unidos. Oh. there is a plan by governments on how Ako, alam ko na sasabihin nito. Samantalang dito sa Pilipinas, walang plano ang gobyerno kung paano matatapos ang kagutuman sa Pilipinas. Mukhang yan ang sasabihin. Sige nga, hula lang ho, hula. Hindi ko pa kasi napapanood ng tuluyan ito. Hindi ko pa napapanood ng buo eh. to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. The first one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education, and not just the education. Bakit nung nasa Department of Education kayo, madam, hindi nyo po inayos? Yung mga laptop na sinasabi na dapat ipinamahagi ng maaga para nagamit ng mga kaguruan. Tama ba yung word ko, kaguruan? O yung mga teacher at ng mga estudyante. Bakit natengga lang daw, natambak lang daw sa bodega, ma'am? Ba't hindi nyo po pinag-ayos yung nung nando kayo sa DepEd? That we see now, but modernization of education as well. Yun nga, pagmamoderno ng mga kagamitan, yung laptop, sana susiyo, sagot yun para doon sa mga estudyante at mga teacher. Pero ba't natambak lang po? It has to evolve with the changing times. And then next is food security. It is Natambak. Hinamag daw po yung mga tinapay. Madam, para sabi ko, tignan mo yung mga sinasabi ng Vice Presidente. Madali nating na ibabalik sa kanya. Kasi 'di ba nung Department of Education siya, yung mga tinapay, Dimoy, nandiyan ka pala. Mga inamag daw din. Kung talagang totoo na yun yung pinapaniwalaan niya, di dapat nung nandoon pa lang siya sa DepEd,